Sariwang-sariwa pa sa isip na matandang si Simon ang alaala ng kanilang pamilya tuwing nagkakasiyahan tuwing bagong taon. Ang masaya at maingay na tradisyon sa pagsalubong ng bagong taon, ngunit sa kasamaang palad ay tila isa na lamang alaala ang mga bagay na yon. Walang taon na rin ang nakaraan magmula kasi noong makumpleto ang kanilang pamilya. Magmula kasi nang mamatay ang kanyang asawang si Emel, ay unti-unti ring umalis ang kanyang 5 anak na si Aina, Louie, Nel, Ara at Sammy. Si Aina at si Nel kasi ay may kani-kaniya ng pamilya, habang si Louie at Ara naman ay umalis para sa trabaho at ang bunso namang si Sammy ay nag-aaral ng kolehiyo sa malayo. Malalim na bumuntong hininga si Simon habang nakatingin sa labas ng bintana. Naalala niya pa noon na kasama niya pa ang mga anak sa pagsindi at panonood ng fireworks habang pinapagalita sila ng kanyang asawa. "O Tatay Simon, halika na at mag-almusal upang makainom ka na ng gamot," ay sa kanya ni Tin na kanyang taga-alaga. Hindi naman nagawang sumagot ni Simon dahil abala siya sa kanyang iniisip. Hanggang sa maramdaman niya ang pagtapik ni Tin sa kanyang balikat, napaigtad naman siya at nilingon ito. "Malalim atang iniisip niyo, Tay." Nag-aalalang tanong sa kanya nito. Umiling lamang si Simon dito. "Ay, naku Tay, mukhang naalala niyo na naman ang mga anak niyo." Saad pa ni Tin habang inaalalayan siyang tumayo. "Sabi ko naman po kasi sa inyo ay tawagan niyo na po sila para naman makasama niyo rin ang mga anak niyo sa pagsalubog ng bagong taon," mariing sabi ni Tin. Muling napailing si Simon dito. "Imposibleng pumunta ang mga yon. Si Aina at Nel ay gustong doon na lamang sa kanilang bahay mag-celebrate. Si Louie at Ara naman ay may trabaho pagkatapos ng bagong taon. At si Sammy naman ay doon na lamang daw sa kanyang dorm dahil mahirap ang bumiyahe pabalik sa kanyang paaralan kung sakaling uuwi siya rito." Mahabang salaysay ni Simon habang sila ay bumababa ng hagdan. Plenting nakaupo si Simon sa harap ng hapag. Tulala ito habang ninanamnam ang hinain ng tsampurado sa kanya nito. Ilang sandali pa ay dinaluhan na siyang kumain ni Tin. "Siya nga pala Tay, nagpaalam na nga pala ako kila Mama at Papa na dito muna ako magbabagong taon upang may kasama ka. Ayaw mo naman kasing sumama upang sumamang magdiwang doon, kaya ako na muna pong sasama sa iyo dito." Mahabang linta niya nito habang kumakain ng tsampurado. Natigilan naman si Simon at tinignan ito. "Wag na iho, mas mabuti pa kung samahan mo sa selebrasyon ng inyong mga magulang. Lalo pa at minsan mo lamang din nakasama ang mga ito," saad ni Simon. "Isa pa, sanay naman na ako mag-isa sa mga ganitong sitwasyon, kaya wag mo nang abalahin pang sarili mo." Dagdag pa ni Simon, bakas ang lungkot sa boses ito. "Ayos lang po Tay. Tsaka, minsan na nga lang po kayo magkakaroon ng kasama ngayong bagong taon. At pumayag na rin naman po ang mga magulang ko. Kaya sana ay pumayag na rin kayo," sagot ni Tin. Bumuntong hininga na lang si Simon bago nagpatuloy sa pag-ubos ng kanyang pagkain. Tahimik na nag-aantay sa malawak na labi ng hospital si Simon kasama si Tin. Prenting nakaupo ang matanda habang nakahawak sa kanyang tungkod, habang si Tin ay nakatayo at hindi mapakaling umikot-ikot. "Maupo ka nga iho," saad ni Simon sa binata. Nagdadalawang isip naman na akmang susundin ni Tin ito na bigla namang bumukas ang pinto sa pribadong kwarto at isang nurse ang nag-anunsyo ng pangalan ng matanda. Dali-dali naman inalalayan ni Tin si Simon papasok sa kwarto hanggang sa makaupo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila habang inaantay ang sasabihin ng doktor. "Di na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Cortez. Ngunit base sa resulta mo, ay masasabi kong ang mga sintomas mo ay kailangan ko ng taningan ang buhay mo."
Mariing sabi ng doktor. Rinig na rinig naman ang malakas sa pagsinghap ni Tin. Di rin maipaliwanag ang mga reaksyon nito dahil sa paghahalo ng kanyang emosyon. Ngunit sa kabilang banda, ang matandang si Simon ay nanatili lamang sa kanyang pistura. Hindi mahahalataan ng anumang reaksyon kagaya na lamang ng takot at pagkapikla. Ilang na lang ang araw na itatagal ko. Kaswal, ngunit bakas ang pagkalungkot sa boses si Simon habang nagtatanong. Diretso nakatingin lamang si Simon habang inaantay ang sagot ng doktor sa kanya. 1 taon, kalahating taon, o 3 buwan. Kahit ano, basta masusulit ko pa ang mga araw upang makasama ang mga anak ko. Sabi ni Simon sa kanyang isip. 1 buwan. Tipid na sagot sa kanya ng doktor. Sa pagkakataong ito ay nakitaan na ng takot si Simon sa kanyang mga mata. Gabi na makarating sila sa bahay nito. Mabilis na inalalayan ni Tin si Simon papunta sa kanyang kwarto dahil ito nais nito. Nanatiling nakatayo si Tin sa labas ang pinto at doon narinig niya ang pagsabog na emosyon ni Simon. Dinig na dinig mula sa kabilang pader ang paghagulhol ng matanda. Kinabukasan, 6:00 pa lamang na madaling araw na magising si Tin upang pagbuksan ng pinto ang kanilang mga bisita. Maaga din siya naghanda ng almusal para sa mga ito. Hanggang sa pumatak ang 8:00. Kagaya ng nakagawian ay umakyat kaagad siya sa kwarto upang gisingin naman si Simon. Good morning po, Tay. Halika at pag-almusal na tayo sa baba. Anya rito. Tango lamang ang sinagot na matanda habang kinukusot ang mugto niya mga mata. Halos hindi makagalaw si Simon sa kanyang kinakatayuan. Tila naganahan ang mga dugo niya habang nakatayo sa entrance sa dining area. Sinubukan niya rin kusutin ang mga mata habang tinatanaw ang mga anak na masayang kumakain sa mahabang mesa. Unti-unti ding umagos ang mga luha sa kanyang mga mata at sinabing, Mga anak. Dahilan upang lingunin siya ng mga ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasama ang mga ito sa mga oras sa ito habang isa-isang niyayakap ang mga ito. Tatay? Saad ni Louie at mahigpit na niyakap ang ama. Pagkatapos nun ay masaya nilang pinagsaluhan ng almusal. Sari-saring kwento ang narinig niya sa mga anak at ganoon din kakita ang mga saya sa mata ni Simon habang pinapanood na magtakbuhan ang kanyang mga apo sa dining area. Hindi man niya alam ang dahilan kung bakit nandito ang mga ito ngayon, ngunit nagpapasalamat siya. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nang manatili ang mga anak sa kanilang tahanan. Meron na lamang 1 linggo upang magbagong taon at naroon na naman ang takot kay Simon dahil alam niya pag natapos na naman ng araw na yon ay may iwan na naman siya sa tahanan nila. Wala na rin pagkakataon pang makita at makasama ulit ang mga ito. Lolo, bilan niyo po ako ng pasalubong. Anyo ni Tanya, apo niya kay Aina, nasa 9 na taong gulang. Ngumiti naman si Simon at ginulo ang buhok ng apo. Ano bang gusto mo, apo? Tanong ni Tito. Barbie po, yung malaki. Sagot naman nito. O siya, bibilhan kita. Kaya tawagan mo na rin ang kapatid at mga pinsan mo upang mabilhan ko na rin ang mga yon. Dagdag pa ni Simon at pinanood itong tumakbo papunta sa mga pinsan at kapatid nito. Gustuhin man ni Simon na maiwan sa kanilang bahay upang makasama ang mga anak, ngunit kinakailangan niyang dumalo sa weekly check-up niya sa ospital. Makaraan ng ilang minutong paghihintay sa labi ay nararamdaman na ni Simon ang pagkabagot. Kulang na lamang ay gustuhin niya nang umuwi sa kanilang tahanan upang makasama ang kanyang pamilya. Halika na po, Tay! Kayo na po! Ani ni Tin at inalalayan ito. Tumango naman si Simon dito. Katulad ng dati
ay naupo si Simon sa tapat ng upuan ng doktor. Nagtataka naman niyang tinignan ito na sumilay ang ngiti sa labi nito. I have a good news para sa iyo, Mr. Cortez. Pugad nito sa kanya na ikinakunot naman ng noo ni Simon. Saglit rin niyang nilingon si Tin na kagaya niya ay nalilito sa sinasabi nito. The results are wrong. Hindi po pala kayo namamatay. Napansin po kasi namin na nahalo ang mga diagnose sa isang pasyente na kapangalan at kaapelido mo. Dagdag pa nito. Hindi naman mapaliwanag ni Simon ang tuwa dahil sa narinig dahil mukhang magpapahaba ang buhay niya at mas marami pang pagkakataon upang makasama niya ang kanyang mga pamilya. Nagmamadaling umuwi si Simon at Tin habang dala-dala ang maganda malita at ang mga pasalubong na ipinamili nila para sa mga apo niya. Gustong-gusto niya nang masilayan ang mga ngiti sa labi ng mga anak at kanyang mga apo. Ngunit, unti-unti naman naglaho ang malawak ng ngiti sa kanyang labi nang marinig niyang nag-uusap ang kanyang mga anak sa sala ng bahay. Buti nakauwi kayo. Matagal na kayong inaantay ni tatay na bisitahin siya. Saad ni Sammy. Oo, kailangan eh. Tipid na sagot sa kanya ni Nel. Nako, kung hindi nyo lang nabalitaan na may taning na ang buhay ng tatay, ay hindi naman kayo uuwi eh. Dagdag pa ni Sammy. Malamang, gusto rin naman naming makasama si tatay sa mga huling araw niya. Singit naman ni Aina. Sabagay, pare-pareho naman tayo ding uuwi kung hindi umabot sa atin ang balita. Ani ni Ira. Hindi alam ni Simon kung paano niya ihahakbang ang mga paa upang puntahan at salubungin ang mga ito ng nakangiti. Bigla siyang binalot ng takot. Napapaisip tuloy siya kung mabuti pa o maganda ba talaga ang natanggap niya balita. Imbes na magtungo kung nasaan ang kanyang mga anak, ay mas pinili ni Simon ang umakyat at magtungo sa kanyang kwarto. Hindi mabilang ni Simon kung gaano siya katagal katulala sa kawalan habang nakaupo sa gilid ng kama. Pumasok naman sa kwarto si Tin, dala-dala ang hapunan niya. Tay, kain na muna po kayo. Gabi na at kailangan niyo ng maghapunan upang makainom na kayo ng gamot. Saad sa kanya ni Tin bago ibaba ang pagkain sa bed table. Mas mabuti pa ata kung mamatay na lang ako. Mahinang usal ni Simon na ikinatigil ni Tin. Huwag mo naman po sabihin yan, sabi ni Tin sa kanya. Mas gugustuhin ko pang magkataning ang buhay ko kung ganun lang ang paraan upang makasama ko ang mga anak ko. Dagdag pa ni Simon. Alam mo naman na bumisita lamang sila dito dahil akala nila ay mamamatay na ako. Pahabol niya. Pero tay, alam mo naman na gusto ka rin nilang makasama. Nakita ko naman kung gaano sila kasaya kapag kasama ka. Pag-iiba ni Tin ang usapan. Hindi ganyan ang nangyayari dahil sa mga narinig ko. Mukhang napipilitan lamang silang manatili dito at kasama ako. Gusto na talaga nila akong iwan. Gagaya na lang na unti-unti nilang pag-alis pagkatapos pumanaw ng asawa ko. Halos pumiyok na sabi ni Simon. Malamang ay mabilis na silang aalis kapag nalaman nilang walang taning ang buhay ko. Tuluyan nang napahagulhol si Simon nang maalala na naman ang magiging pag-alis sa mga anak. Walang nagawa si Tin at nanatiling nakatayo sa malayo. Hindi niya nagugustuhin pang paasahin ang matanda na hindi siya iiwan ng mga anak. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang sa muling magsalita si Simon. Ano na lang ang gagawin nila kapag nalaman nilang kasinungalingan lamang ang nalalapit na pagkamatay ko? Pagkatapos ng bitawan ang mga salitang yun, ay kusang bumukas ang pinto at iniluwanon ang kanyang dalawang anak na si Louie at Nell. Mababasa ang galit sa mga mata ng mga ito at ang pagsalubong ng mga kilay nito. Sinungaling ka, tatay! Gustuhin mang sundan ni Simon ang kanyang mga anak,
Matapos itong umalis, ngunit hindi na siya nag-abala. Para saan pa kung nagsisinungaling siya sa mga ito? Habang si Tin ay nagmamadaling bumaba upang habulin naman ang mga anak ni Simon na si Nell at Louie, natagpuan na lamang niya ang mga ito sa sala. Bakas ang galit sa mga boses sa mga ito habang ipinapaliwanag ang mga narinig sa kanilang mga kapatid. Naloko tayo. Nagsinungaling si tatay. Panimula ni Nell. Agad namang humarap sa kanila si Aina, Ara at Sammy sa kani-kaniyan natigilan sa kanilang ginagawa. Ano bang sinasabi mo, kuya? Nalilitong tanong sa kanya ni Sammy, tsaka nagpalipat-lipat ng tingin kila Nell at Louie. Wala naman talaga sakit si tatay eh. Palabas lang ang lahat. Pagtitimping sabi naman ni Louie. Paanong? Singit ni Aina. Naninig namin silang nag-uusap ni Tin kanina na isang kasinungalingan lamang daw na may taning na ang buhay ni tatay. Katulad na lamang sa pagsisinungaling niya sa sakit noon ni nanay. Dagdag pa ni Nell. Hindi naman ganun ang pinupunto ni tatay. Akmang magsasalita na sana ang kararating lang na si Tin na bigla naman siyang pigilan ni Nell. Isa ka pa. Panduduro niya dito. Ikaw naman ang dahilan kung bakit kami nandito. Ikaw ang nagsabi sa amin tungkol sa peke sakit na yan. Singhal niya dito. Natahimik na lamang si Tin sa kanyang kinatatayuan. Isa-isa naman pinagsadlahan ng tingin ni Nell ang mga kapatid at sinanyasan ang mga itong tumayo. Ano pang ginagawa dyan? Mag-impake na kayo. Anya rito. Hindi na babakasan ng pagbabakasakali si Aina at Ara at dali-daling kumilos ang mga ito. Samantalang si Sammy naman ay dumiretso sa kwarto ng ama. Ngunit nagdalawang isip din itong katukin ng ama na makaakyat sa taas at dahan-dahang umalis sa laman din upang mag-impake. Hindi na napigilan ni Tin ang mabilis sa pag-iimpake ng mga ito at ang mabilis ding paglaho ng mga ito sa sala upang umalis sa bahay. Tulala pa rin ito habang iniisip ang mga sinabi ng anak ng kanyang alaga. Mali ba ang naging desisyon niyang ipaalam sa mga ito noon na may taning na ang buhay ng ama? Mali ba na gusto niyang bigyan ng kasiyahan ng matandang Simon sa kagustuhan nitong makasama ang kanyang mga anak sa pagsalubong ng bagong taon? Hindi malaman ni Tin kung saan parte o bagay siya nagkamali. Bumalik na lamang si Tin sa kanyang wisyo nang marinig ang sunod-sunod na pagbubukas ng mga makina ng mga sasakyan ng mga ito at sunod-sunod na pagharurot ng mga ito papalayo sa bahay. Sinubukan niya pang habulin si Sammy na huling lumabas at akmang sasakay na sa kanyang motor. Sammy! Tawag niya dito. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito. Hayaan niyo namang magpaliwanag muna ang tatay niyo. Pagsusumamo niya dito, bumuntong hininga naman si Sammy at nilingon siya. Ang akala ni Tin ay mapipigilan niya ito, ngunit nagulat naman siya na suotin naman ni Sammy ang kanyang helmet. Sammy, pakiusap. Anya. Ngunit hindi ang pakikiusap niya ang nagpahinto kay Sammy. Isang malakas sa kalampag mula sa hagdan ang nagpahinto. Pareho sa kanilang dalawa. Walang pagdadalawang isip na dali-daling tumakbo sa loob ng bahay si Tin, ganoon din si Sammy na natatalantang bumaba ng kanyang motor. Isang matunog na pagsinghap ang kumawala sa labi ni Tin nang makitang nakahandusay ang matandang Simon sa dulo ng hagdan habang dumudugo ang kanyang ulo. Pasado 2:00 na ng madaling araw, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na balita mula sila Tin at Sammy habang hindi mapakaling naghihintay sa labas sa emergency room. Muling lumipas mula ang ilang minuto hanggang sa iluwan naman ang pinto ng ER ang doktor. Nanginginig ang parehong tuhod nila Tin at Sammy habang lumalapit sa doktor. Sinong po ang pamilya ng pasyente? Tanong nito, mabilis namang nagtaas ang kamay si Sammy.
Wala naman masyado naging komplikasyon ng pasyente. Maliban na lamang sa malaking sugat na natamo ng pasyente na nagdahilan ng pag-ubos ng dugo nito. Ililipat na rin namin ang pasyente sa pribadong kwarto upang mas makapagpahinga ito. At asahan nyo na rin ang ilang araw na hindi ito magikising dahil kinakailangan ng katawan nito ang magbawi ng lakas. Paliwanag nito bago tuluyang magpaalam. Malakas sa buntong hininga ang pinakawalan ni Sammy. Bakas ang pagiging kampante sa mukha nito kumpara kanina. Inantay na lamang nilang maihatid si Simon sa kwarto nito bago makapagpahinga din doon. Hindi maiwasan ni Tin na sumulyap sa nakayukong Sammy na nakaupo sa sofa. Pasimple pang kinakalikot ni Tin ang kanyang kuko bago tumingin dito. Hindi naman ginusto magsinungaling ni Tatay Simon sa inyo. Mahinang usal niya. Sapat lamang upang marinig ni Sammy ang mga sinasabi niya. Ang akala niya rin kasi ay may taning na ang kanyang buhay. Ang sabi kasi ng doktor ay 1 buwan na lamang ang itatagal nito. Hindi din ginusto ni Tatay Simon na guluhin ang buhay niyo. Kahit pa gustong gusto niyang makasama kayo. Hindi niya nga alam na ako ang nagsabi sa inyo na may sakit ito at may taning ang buhay nito. Saad ni Tin, gusto niya magpaliwanag kahit hindi siya sigurado na nakikinig si Sammy sa kanya. Sunod-sunod naman siyang napalunok bago magpatuloy sa pagsasalita. Kung alam niyo lang kung gaano kasaya ang tatay niyo na makita kayo noong umaga na yon. Kung paano siya nabuhayan noon matapos siya malumo sa natanggap niyang balita bago ang araw na yon. Pero matapos siyang nalaman kahapon na nagkamali lang sa doc sa pagsabi sa kanya ng pagsabi ng resulta sa mga test niya, ay masaya rin ang tatay niyo. Siyempre, dahil may pagkakataon pa siya upang makasama kayo. Ngunit na marinig naman niyang nag-uusap kayo kanina na ang dahilan niyo lamang upang umuwi sa bahay na yon ay dahil gusto niyo lamang sulitin ang mga natitirang araw niya, ay tila ginusto niya na lamang di magkaroon ng taning ang buhay niya. Dahil mukhang mas gugustuhin niyo pang makasama ang taong mamamatay na kaysa sa taong may pagkakataon pang mas mabuhay ng matagal. Mahabang salaysay ni Tin, hinayaan niya na lamang na tahimik ito. Hindi rin naman siya naghahangad na sagot o opinyon sa kanyang mga sinabi. Payo lang ha, bilang caretaker. Sana sulitin niyo pa yung mga panahon na kasama niyo ang mahal niyo sa buhay. Dahil malay niyo, paggising niyo isang araw, huli na. Dagdag pa ni Tim bago tuluyang baluti ng katahimikan ang paligid ng kwarto. Araw ng Desperas, sa selebrasyon ng bagong taon, nagmamadaling sumakay si Tin habang bitbit ang bag na punong-puno ng nakakontainer na pagkain. Galing kasi ang mga handang yun sa kanilang bahay. Nais kasi ng ina na may maihanda silang pagsalubong sa bagong taon. Natanaw niya naman sa di kalayuan si Sammy na papasok sa kwarto ni Tatay Simon. Mukhang may dala rin ito. Dali-daling tumakbo si Tin patungo doon. Mabuti na lamang ay naabutan niya pang bukas ang pinto ng kwarto kaya hindi niya na kailangan pang kumatok. Pilit siyang ngumiti kay Sammy na magsalubong ang tingin nila. Mabilis naman lumapit sa kanya ang binata at tinulungan siya sa kanyang dala. Saglit pa silang nagkatitigan ngunit agad din silang napaiwas ang tingin na marinig ang pagtikhim ng kusino. Naalala niya palang 3 araw na rin ang nakalipas magmula na magising si Simon. Sa kasamaang palad ay hindi pa maaaring umuwi ito kaya dito na muna sila sa ospital sa salubong ng bagong taon. May nangyari ba sa inyo nang hindi ko nalalaman? Takang tanong ni Tatay Simon sa kanila. Mabilis namang umiling ang dalawa bilang sagot na ikinatawa niya. Habang inaalalayan ni Tim sa pag-upo si Tatay Simon, ay si Sammy naman ang siya naghahain sa dala nitong mesa kanina. Doon lamang din napansin ni Tin ang cake at isang basket na prutas sa mesa. Mayroon ding malaking bote ng wine at soft drinks doon. Mabuti naman at marami kang dala, saad ni Sammy
na kinakunot naman ng noo ni Tin dahil sa pagtataka. May mga inibitahan kasi akong mga bisita, kaswal na dagdag ni Sammy. Hindi na muling nagtanong pa o nagbigay ng kung anong reaksyon sa sinabi ni Sammy at nagpatuloy lamang sa pag-aasikaso kay Tati Simon. Ilang oras naman pagkatapos makatulog nito ay nagtulungan naman si Tin at Sammy sa paglagay ng konting mga dekorasyon bago magpalit ng kanilang suot dahil isang oras sa lamang ang natitira sa kanila para sa pagsalubong ng panibagong taon. Nang matapos naman ay ginising na nila si Tati Simon ay siya namang pagbukas ang pinto ng kwarto. Pumugad naman doon ang magkakapatid na Aina, Nel, Louie at Ara. Unti-unting pinangunahan ng emosyon si Tati Simon at tuluyang mapahagulhol ng isang-isang yakapin siya ng mga anak at ang paghingi ng mga ito ng tawad. Nakangiti namang pinagmasdan ni Tin at Sammy ang mga ito bago tignan ng isa't isa. Sumenyas pa ng pasasalamat at mahinang, "Thank you," si Tin dito. Naalala niya ang pinakiusapan niya kasi ito noong magising si Tati Simon na ipaliwanag ang mga totoong nangyari sa mga nakalipas sa araw. Humiling pa nga siya kung maaari at kung pwede sa mga ito ay samahan ng ama na salubugin ang bagong taon. Malaking pasasalamat talaga ni Tin dahil nagkatotoo ang nais niya para dito. Siguro nga ang mga katotohanan ang tunay na sagot sa laman ng relasyon ng mga ito. Katulad na lamang ng tunay na dahilan kung bakit hindi sinabi ni Simon ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa sakit ng yumaong asawa sa mga anak. Ngayon, ay hindi lang bagong taon ang dapat sabay-sabay na i-celebrate ng buong pamilya. Marami pa at nangako ang mga ito na susulitin pa ang mga bawat araw na kasama ang ama. "Maligayang bagong taon!" sigaw ni Sammy at dumapit sa mga ito. "Group hug!" sigaw naman ng batang si Tanya. Masayang nagyakap ang buong pamilya kasama si Tin. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!